Alright, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin natin yung tungkol dito sa naaksidente sa yung helper at driver. Ang karga niya yung mga bakal, no? Kung makikita nyo sa screen, mga kaplastic, talagang yung bakal na yan, sobrang bigat yan. Tonelada na siguro ang bigat niyan. At sa kadahilan ng sa maling pagtawid ng isang lalaki sa maling oras din at the same time. So panoorin natin ang video kung paano nangyari yon, mga kaplastic, para malaman natin kung ano ang ating opinion about dito. Nagkalasog-lasog ang katawan ng driver at helper ng isang prime mover truck kasunod sa malagim na aksidenteng sinapit sa cargo entrance ng Davao International Airport, Garcia Highway, Barangay Bunawan, Davao City, bag-aalas 3 ng hapon nitong Martes, Hunyo 25. Ang mga biktima ay sina Nestor de la Cruz Doronio, 56 na taong gulang, driver at residente ng New Ilocos, Magsaysay, Davao del Sur, at ang kanyang helper na kinilalang si KR Salem Resonable, 24 anyos, mula sa kilometer 82 Marber, Bansalan, Davao del Sur. Sa investigasyon, ang prime mover truck ay kargado ng tuneto nila ng sheet pile kung saan pagdating sa lugar sa isang intersection, biglang tumawid sa pedestrian lane ang Grabe, no? Dahil lang sa pagtawid ng isang lalaki, naging mitya ng buhay ang dalawang driver, ang driver at ang helper ng isang cargo ng pile sheet. Tingnan mo kung gaano kabigat po yan, mga plastic. Sobrang lala. Siyempre, pag biglang preno niyan, mapapausad po yung pile sheet na yan, na bakal. Sa sobrang lakas ng impact, tumagos po yung sheet pile doon sa yung pinagdadriver ng mga driver at saka ng helper. Eh siyempre, manipis ang likod nun, talagang tatagos yan sa bigat ng sheet pile na bakal. Kasi nga dahil sa pagtawid ng kupal na lalaki na pumara ng jeep, kaya alam niyang naka-green light siya, tumawid siya ng basta-basta. Diba? Sobrang kagaguhan. Sang Ibaloni Martinez, 32 anyos, airport security assistant at residente ng Sasa, Davao City. Dahil dito, biglaan din ang pag-apply ng driver ng preno dahilan para tumagos ang mga bakal sa ulo ng truck kung saan naroon ang mga biktima. Naipit ang katawan ng dalawa at dahil sa bigat ng mga bakal ay agad pinawian ng buhay ang mga biktima kung saan nahirapan pa sa pagtanggal sa kanilang mga katawan ang mga rescuer. Samantala, dalawa lang talagang kaantungan ng isang driver. Yung mamatay yung masasagasaan nila o sila ang mamamatay dahil lang sa katangahan ng isa. Diba yan yung talagang magiging consequences, which either sa dalawa ang magsasakripisyo sa maling pamamaraan ng pagtawid ng tao. Kasi tayo mga Pilipino, kulang tayo sa disiplina eh. Alam mong naka-green light yung stoplight, tatawid ka ng alanganin. Hindi dahil nagmamadali ka, gusto mo lang talaga magpatiuna. Hindi rason yung pagmamadali o kung malilate ka man sa pupuntahan mo. Isipin mo rin naman, nasa trapiko ka, may batas tayo na dapat sundin. Na kapag naka-red light yung pedestrian, ay hindi ka pwedeng tumawid. Eh dahil naka-green light, kampante yung driver. Kaya hindi siya nagminor. Alam yung dire-diretso arangkada niya. Pero unfortunately, pinilit pa rin niya sarili niyang tumawid ng gagong lalaki yon na makikita natin sa video. Tingnan natin, mga kaplastic. Batay naman sa kuhang CCTV footage, makikita naka-go signal light, huminto ang isang pampasaherong jeep sa gitna ng pedestrian lane at alam niya ang isang naka-go pasahero
na si Martinez tumawid pa siya. at tumakbo sa gitna at nakipagpatintero sa mga tumatakbong sasakyan. Pagsapit sa gitna sa southbound lane ay pinilit pa rin itong tumawid sa kabilang linya na siya naman biglang paghinto ng prime mover truck na mapapansin umuga pagkatapos ng sudden brake. Hindi niya naisip yun. No? Yan yung tumawid na lalaki, mga kaplastik. Kumbaga, sisihin man natin ng taong to, wala na magagawa ang pagsisisi. Nakapatay naman siya ng dalawang tao na nagmamaneho ng maayos. Habang siya, tumatawid ng maling oras. Hindi ko alam kung anong klaseng utak meron tong lalaking to. Na nakita niyang naka-green light, tumawid pa rin. At ganun ang mindset ng mga Pilipino, no? Tatawid sa maling tawiran, may pedestrian lane naman, may overpass naman, pero mas gusto nila yung mamamatay sila. Kasi ito, mga ganitong tao, alam nila sa sarili nila na kapag nasagasaan sila, sagutin ng kumpanya yan. Alam mo, magkano rin yung paburial sa'yo? 150,000. Eh kung maaksidente ka lang, nasugatan ka lang, sagot pa rin ng company yun. Pampa-hospital, bayad danyos, makukulong pa yung driver. Yan yung isa sa mga iniiwasan ng driver. Eh, nakakaawa rin yung driver talaga. Pati na rin yung helper. Isipin mo yun, mga kaplastik. Nag-iingat kahit anong ingat mo magmaneho kung may ganitong klaseng tao na bigla na nagtatawid ng pedestrian sa maling oras, talagang ikaw ang mapapahamak. It's either sa dalawa. Mapahamak ka o siya ang mapapahamak. Pag napatay mo pa to, makukulong ka pa. Ako pong ikaw mamatay, okay lang dito sa pedestrian na to. Hindi siya makukulong. Hindi niya kasalanan daw. Nasa pedestrian lane naman eh. Yan ang pangit dito sa Pilipinas. Yung disiplina. Hindi niya naisip yun. Na mayroong mga driver na naiinis sa mga kagaya niya na alanganing tumawid. Magbigay naman tayo ng konting oras at daan sa mga ibang motorista. Hindi yung sarili niyo lang ang iniisip ninyo. Diba? Tapos makikita ka, ganyan mo, buo yung katawan mo habang yung taong nadisgrasya mo para lang maligtas yung buhay mo. Patay na, durog na ang katawan. Mariosip lang. Ay napigla at napuliro saglit sa nasaksihang aksidente at pansamantalang kinustudyan ng pulisya para sa investigasyon. Dahil dito, sinisisi ng mga kaanak ng driver at helper ang pedestrian dahil kung hindi lang ito pinilit na tumawid kahit naka-go signal pa ang traffic light, ay buhay pa sana siguro ang driver at helper ng prime mover truck. Samantala, napansin din na walang harang kung nakalagay na lug truck cab guard sa pagitan ng sheet pile at ulo ng prime. Wala siyang guard. Kasi usually may guard yan eh. Kapag magkakarga ka ng mga mabibigat na bakal o sheet pile. Diba? Dapat yan mayroon. Kaya imbestigahan din yan. Pwedeng makasuhan din yung kumpanya na yan. Dalawa ang madadamay. Yung kumpanya na nagpapakarga niyan, pati yung pedestrian na yan, yung lalaking kupal na tumawid sa maling oras. Yan yung isa sa mga pwedeng makasuhan. Dapat kasi pwede na rin kasuhan yung mga nagpe-pedestrian sa maling oras eh. Lalo na yan, nakapahamak siya. Diba? Kulang lang talaga tayo sa disiplina, mga kaplastik. Kaya ganito ang nangyayari. Nagre-resulta sa kamatayan ng isa. Wala rin, kung di rin siya pipreno, mapapatay din niya yung taong pedestrian. E di siya makakasuhan, makukulong lang naman to. Kaya wala rin siyang choice eh. Dalawa ang kainat na nila, ang mamatay o makulong. Diba? Hindi ka nakukonsensya dyan. So hanggang dito na lang ang aking opinion. This is me again, Bix, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya
What's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing off. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.